Magandang gabi, Auntie. Ako nga pala si Sarah at gusto kong ikwento sa inyo ang nangyari sa akin ilang taon na ang nakalilipas. Isang gabing akala ko ay simpleng school sleepover lang, pero naging gabi ng horror night. Hanggang ngayon, kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin siya makalimutan. High school ako noon, sa isang lumang public school, pero hindi ko na lang babanggitin para ma-maintain yung good reputation nito. Hindi naman siya sobrang luma. Pero alam mo yung itsura ng mga building na parang nakatayo pa simula 80s? Yung mga wall na may crack na, tapos may mga poster ng values formation at cleanliness is next to godliness? Iyon na nga, mismo. Kasama ako sa school paper, The Beacon. Isa ako sa layout artist, kaya kapag may event, kadalasan ako yung nasa huli pang gising, nag-e-edit ng articles, nag-aayos ng design sa old laptop PC ko. Nagsimula ang lahat ng i-announce ni Sir Elijah, advisor namin sa publication, na magkakaroon daw kami ng overnight workshop. Excited kaming lahat, Auntie. Imagine, makakatulog ka sa school. Walang klase, may dala kang snacks, may kwentuhan hanggang madaling araw. Sabi ni Sir Elijah, para kayong mga tunay na journalist. Magpupuyat, magkakape, magsusulat, pero bawal mag-ingay ng sobra, ha? Siyempre, lahat kami nag-cheer. Si Oscar, best friend ko sa org, nagtanong pa ng, "Sir, pwede bang magdala ng gitar?" Ngumiti lang si Sir, pero halata mo na pinilit lang. "Pwede. Basta huwag lang maingay kapag lampas na ang 12 AM, ha? May mga guard sa kabilang building, huwag tayong pasaway." Simple lang. Ang plano, workshop and overnight stay sa faculty sleeping area, isang lumang silid sa second floor ng admin building. May mga sleeping mat, ilang folding bed, at isang electric fan na parang helicopter ang ugong. Dumating kami mga 6 PM ng gabi. May mga bit-bit kaming backpack, unan, chips, cup noodles, at yung iba may mga thermos pa ng kape, Auntie. Habang umaakyat kami, amoy mo na agad yung alikabok at aroma ng lumang papel. Hindi nakakatakot sa simula. Actually, parang nakaka-nostalgia pa nga eh. Grabe, dito pala natutulog ang mga teacher dati, sabi ni Mika habang inaayos yung sleeping mat niya. Sabi naman ni Oscar, kung ako teacher at mag-isa lang dito, baka hindi ako makatulog ng mahimbing. Ang dilim eh, saka napaka-eerie ng vibes dito. Tumawa kaming lahat. Pero sa totoo lang, may kakaibang lamig talaga sa hangin kahit hindi naman naka-aircon. Mga 7 PM nag-umpisa si Sir Elijah sa lecture, layouting, journalism ethics, editing tips, ganon. Seryoso siya, pero may halong kwela. Madalas niyang sabihin, ang tunay na journalist, hindi natutulog. Kapag may storya, tuloy-tuloy. Halos 10:00 na nung napansin kong naging tahimik siya bigla. Hindi na siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa amin, parang nagbibilang. 1, 2, 3. Tapos hanggang 12. Tapos napakunot noo siya, Auntie. Teka lang. 12 kayo, diba? Tahimik kaming lahat. Nagkatinginan pa kami ni Oscar. Sabi ko, "Sir, 11 lang po kami ngayon. Si Kay umuwi kasi masama raw ang pakiramdam." Tumango siya, pero parang hindi pa rin kumbinsido. Tiningnan niya ulit yung sulok ng room. May madilim na parte kasi doon sa bandang may cabinet, kumukurap-kurap ang ilaw kaya pinatay na lang. Okay. Akala ko may isa pa sa likod niyo eh. Tahimik lang kami. Hanggang sa nag-joke si Mika, "Sir, baka multo ng former faculty staff yan." Natawa kami, pati si Sir Elijah, pero ramdam kong pilit yung tawa niya. After ng lecture, break time. Yung iba bumaba para bumili ng snacks sa 7-Eleven. Ako, naiwan kasi gusto kong mag-charge ng laptop. 2 lang kaming naiwan sa kwarto, ako at si Oscar. Maya-maya pa, may narinig kaming nagwawalis sa labas. Baka sa tindahan sa tapat ng school, closing time na yata nun. "Ilang saglit pa," sabi ni Oscar. "Sarah, alam mo ba, sabi ng kuya ko dati,
May teacher daw na namatay dito nung 90s. Inatake daw sa puso habang nag-overnight dito. Auntie, sabi ko, Os, totoo nga, talaga lang ha? Hala, wag mo nga akong takutin gabi na ah. Hindi joke yun. Alam mo ba kung saan daw nangyari? Dito mismo sa room na ito. Napatawa na lang ako. Corny mo, Oscar. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung bakit ako biglang kinilabutan. Kasi nga kanina pa ako may nararamdaman. Mga 15 minutes pagkatapos, biglang sumigaw si Oscar. Sarah, ano yon? Paglingon ko, nakita ko siyang halos tumalon papalayo sa upuan niya. Akala ko nga nag-joke lang. Putlang-putla siya, nanginginig, halos hindi makapagsalita. May babae doon. Lumingon ako pero wala naman akong nakikita. Sabi ko, ha? Asan? Nagbibiro ka ba? Nakaupo lang dyan kanina. Pangkaraniwan lang ang itsura bukod sa naiiba yung mata niya. Puro itim lang. Totoo yon. Walang biro. Tiningnan ko yung direksyon na sinasabi niya, pero wala naman talaga. Yung upuan lang na may lumang folder at alikabok ang nakita ko doon. Sa pagkakataong iyon pakiramdam ko ay lumulobo ang ulo ko dahil sa kilabot na nararamdaman. Dumating sina Sir Elijah at yung iba, gulat lahat. Anong nangyari? Sir, may babae raw dito. Tumahimik si Sir. Tumingin siya sa upuan. Tapos mahina niyang sabi, talaga? Doon din siya nakaupo dati Sino po, sir? Tanong ko. Yung teacher na inatake sa puso. Ang sagot naman niya, Auntie. Nagkatinginan kaming lahat dahil sa nangyari, ipinasya ni Sir na lumipat kami ng tulugan. Doon daw kami sa home economics room. Mas maliwanag, may bintana, at mas maaliwalas. Habang naglilipat kami ng gamit, pansin ko si Sir na parang hindi mapakali. Laging napapatingin sa corridor. Sir, okay lang po kayo? Tanong ko. Ha? Oo, sige, bilisan nyo lang mag-ayos. Sa HE room, medyo masaya ulit lahat. May nagpatugtog ng konting acoustic, may nagkukwentuhan. Pero ako, hindi ako makamove on sa nakita ni Oscar. 12 a.m. na nung mag-ready kaming magpahinga at magpatay na ng mga ilaw. Tahimik na, sobra. Yung electric fan medyo maingay pa nga Siguro dahil sa kalumaan. Habang nakahiga ako, naririnig ko yung mga banayad na paghinga ng mga kasama ko. May iba na naghihilik pa. Tapos, may tunog akong narinig sa labas ng hallway, Auntie. Parang naglalakad na nakayapak. Yun bang tila hinihila yung isa niyang paa. Naglalakad ng mabagal sa labas ng room. Kaya lang walang naglakas ng loob sa amin na alamin kung sino. Pagkatapos narinig ko pa ang pinto. Parang may pumihit ng bahagya sa doorknob. Bumukas ng kaunti, pero hindi tuluyang binuksan. Mga ilang pulgada lang. Sapat na para makita ko kung ano o sino ang nasa labas. Pinilit kong huwag gumalaw. Pero sa gilid ng mata ko, may anino akong nakita. Mahaba ang buhok at parang nakasilip lang sa pagitan ng pinto. Wala akong pake, basta ako matutulog kaya pumihit ako ng higa. Dun sa kabilang side na gawin ng bintana. Hindi pa ako ganon nakakatulog noon, mga bandang 2:00 na siguro ng madaling araw. Halos nakakabingi yung pagiging tahimik ng classroom, parang lahat tulog na. Pati yung electric fan parang pakiramdam ko umiikot ng mabagal, Auntie. Akala mo ba ng slow motion? Pero ako, gising pa. Hindi ko alam kung bakit. Parang may kung anong bigat sa hangin. Yung pakiramdam na may mali. Saglit pa, nakaabang lang ako sa mangyayari kahit hindi ko naman alam. Tapos naramdaman ko, may bahagyang gumalaw sa kabilang sleeping mat. Yung marahan lang na parang paggalaw ng tao na hindi mapakali sa higaan. Akala ko si Mika lang, pero maya-maya, may narinig ako na parang ungol. Mahina, paungol na parang nahihirapan. Ganon, paulit-ulit. Tapos parang humihinga ng malalim.
Grabe ang kilabot ko ng mga oras na yon at sobrang bilis din ng tibok ng puso ko. Ayoko sanang tumingin pero kusa kong iniangat yung ulo ko at doon ko napansin na may aninong nakahulma sa labas ng bintana. Yung mukha niya nakadikit mismo sa may salamin. As in, dikit na dikit, auntie. Hindi sa may corridor side, kundi sa gawin ng labas ng campus. Doon sa madaming puno. Yung liwanag galing sa labas Tinatamaan yung bintana, tapos nakakorte yung tao sa labas. Kayo na ang bahalang mag-visualize. Steady lang siya doon. Una akala ko yung guard lang. Nung tumagal, parang masyadong weird. At yung bulto ng anino, may kakaiba. Mahaba yung damit niya, tapos yung ulo niya, parang may sombrero or helmet na nakapatong. Sa pagkakataong iyon nagtagal pa ito ron. Hindi gumagalaw pero alam mong nakatingin lang sa loob ng silid. Parang iniisa-isa niya kaming pinagmamasdan. Ang bigat ng pakiramdam ko noon. Parang may malamig na humahaplos sa batok ko kahit wala naman akong katabi sa higaan. Yung pakiramdam na nagtatayuan yung buhok ko sa batok at parang sasabog yung sentido ko. Hindi ko ma-explain Hindi naman ito nagpupumilit na pumasok. Iyon ang naiisip kong ginagawa niya. Napahawak ako sa kumot, pinipigilan kong gumawa ng ingay para hindi ako nito mapansin. Walang paraan para magkaroon ng tao sa labas ng bintana. Wala talaga Napasinghap ako ng mahina, halos hindi lumabas yung tunog ng hininga ko na matagal kong pinigil. Tapos, gumalaw yung anino, dahan-dahan, papalayo sa bintana. Tapos doon biglang sumagi sa isip ko. Nasa second floor kami, auntie. Kaya bigla kong tinakluban yung sarili ko ng kumot, ipinikit ng mahigpit yung mga mata ko. Ramdam ko pa rin yung kabog ng dibdib ko na parang lalabas yung puso ko mula sa loob. Pinipilit kong matulog at huwag isipin kung ano man yung creature na nasa labas. Hanggang sa siguro mga ilang minuto lang. Hindi ko na malayan. Nakatulog na lang ako sa sobrang takot. Pagkagising ko kinaumagahan, parang mabigat pa rin yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil sa puyat o dahil hindi pa rin ako makalimot sa nangyari kagabi. Tulala lang ako sa loob ng silid. Yung ibang kaklase ko. Gising na at nag-aayos na ng mga kumot at sleeping mat. Pero si Mika, yung pinakamalapit sa higaan ko, nakaupo lang sa gilid na parang may malalim na iniisip. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. "Uy, Mika, okay ka lang?" Sabi ko, sabay dampi sa braso niya. Hindi siya agad sumagot. Nakatitig lang sa sahig, tapos biglang nagsalita ng mahina. "Narinig mo rin ba?" Para akong kinuryente sa sinabi niya. "Ha? Anong narinig?" Sabi ko, pero ramdam kong nanginginig na din ang boses ko. Tumingin siya sa akin, diretso. Yung parang boses ng babae. Yung umuungol. Tapos may anino. Hindi na ako nakasagot. Kasi yun din mismo ang narinig at nakita ko kagabi. Tumango-tango na lang ako sa pagsang-ayon. "Baka guard lang yun?" Pilit kong sabi. Pero umiling siya. "Imposible. Nasa second floor tayo, di ba? Walang pwedeng apakan sa labas. Wala rin namang ledge o puno na malapit doon." Tahimik kami pareho. Ramdam ko yung kilabot sa batok ko. Si Oscar, yung maingay naming kaklase, biglang sumingit. "Uy, mga classmate, kayo rin ba may narinig kagabi?" Nagkatinginan kaming tatlo. Walang gustong mauna magsalita. Pero sa loob-loob ko, alam kong pare-pareho kaming nakakita, nakarinig, at nakaramdam. Bago kami umalis ng silid, napansin namin ang isang bagay na nagpatahimik sa lahat. Doon sa salamin ng bintana, may bakas ng kamay at mukha na nakahulma sa salamin. Ang ipinagtataka namin nasa labas na part yun ng sliding window. At kung iisipin mo, talagang imposible at nakakapagtaka. Kinahapunan, habang nasa kantin kami, nagsimula nang magkwento si Sir Elijah. "Alam niyo ba," ang panimulang sabi niya, "bago naging eskwelahan itong campus na ito,
Sementeryo daw ito noong panahon ng mga Hapon. Diyan mismo sa likod ng gym Ginawang libingan daw ng mga sundalong namamatay sa giyera. Tahimik kaming lahat habang nakikinig. Sabi pa niya, marami sa kanila hindi na ilibing ng maayos. Yung iba, basta na lang daw tinabunan sa mababaw na hukay. Kaya noon daw ginagawa yung foundation ng building Maraming nahukay na mga buto ng tao. May nagsabi pa daw minsan, kapag gabi, may maririnig kang mga naglalakad ng mabilis o parang yung mga nagmamarcha. Hindi ko na rin matandaan yung ibang kwento ni Sir Elijah. Basta ang tumatak lang sa akin ng sobre yung na-experience ko ng personal. Pasensya na kung hindi ito masyadong nakakatakot. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Auntie. Maraming salamat po sa pakikinig. Yun palang mga estudyante dyan na may plano Pag-isipan nyo muna kung talagang kaya nyo na ang mag-sleepover.